Isa lang akong walang kwentang nilalang na nag-ensayo ng 100,000 taon bago palang makaakyat sa Immortal Realm. Pero sa mismong araw ng pag-akyat ko, nagdulot ako ng kaguluhan sa buong Immortal Realm. Hindi mabilang na mga pinakamalalakas na nilalang ang nagunahan para lumabas sa kanilang pag-iisa. Kahit na ang mga ninuno ng mga malalaking sekta ay personal pang lumabas. Para lang maging unang sasalubong sa akin na umakyat mula sa mas mababang mundo. Dahil noong malapit na akong malagpasan ang yugto ng pagsubok para umakyat, sinabihan ako ng isang nakakainis na system. Kailangan pa raw ng host na mag-ensayo ng chi sa loob ng 100,000 taon bago makaakyat. Kaya naman, sa loob ng 100,000 taon na iyon, wala akong nagawa kundi panoorin ang mga disipulo ko na isa-isang umakyat. At sa itaas na mundo, naging matagumpay sila at naging mga makapangyarihang pinuno. Kahit na yung asong kalye na nagbabantay sa gate ko, ay naging demonyo at umakyat para maging isang demon emperor. Habang ako naman, hindi ko pa rin maramdaman ang pagkakataon para umakyat. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng 100,000 taon. Dahil sa sobrang lakas ng aking kapangyarihan, hindi na kinaya ng mundong ito ang lakas ko. Kaya naman pilit na lang akong pinayagang umakyat. Pero pagdating ko sa Immortal Realm, natulala ako. Dahil sa sobrang ordinaryo ng paligid. Napakalayo nito sa Immortal Realm na inakala ko. Hala, hindi pa ba ako matagumpay na nakaakyat? Kaya nagtanong ako sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nasa tabi ko. Excuse me po, ito na po ba ang Immortal Realm? Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, pinakiusapan niya akong tulungan siyang ilabas ang kanyang young miss. Lito-lito ako, kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung nakaakyat na ba talaga ako o hindi. Pero paglingon ko, may nakita akong isang babae. Nakahiga siya sa tubig, palutang-lutang at palubog-lubog. Kung titingnang mabuti, marami siyang sugat sa katawan. Kaya naman, binuhat ko na lang ang babae. Alam kong atat na atat ka na. Pero kumalma ka muna, lahat ng mga bagong akyat ay ganyan talaga. Huwag mong pagdudahan kung matagumpay ka bang nakaakyat. Dahil hindi ito ang Immortal Realm, kundi ang Spirit Realm. Ang lawa na iyan ay ang Spirit Transformation Pool. Pagkatapos umakyat ng isang nilalang, random siyang lilito sa isa sa mga Spirit Transformation Pool. Ang tubig sa lawa ang magpapadalisay sa inyong katawang lupa. Hindi mo ba napansin na ang chi sa loob ng katawan mo ay naging spirit power na? Pagkarinig ko noon, agad kong sinuri ang aking katawan. Grabe, hindi hamak na mas malakas ako ngayon kumpara noong bago ako umakyat ng antas. Teka, hindi ba't sabi na ang mga umakyat ng antas ay basta nalang lumilitaw sa kahit saang Spirit Transformation Pool? Kung ganun, paano ninyo nalaman na dito mismo sa lawa na to lilito ang inyong binibini? Mahalaga ang puntong yan, dahil kung kaya ninyong tukuyin ng eksakto ang lokasyon, bakit kahit isa sa mga disipulo ko, walang dumating? Dito sa aming planetang Donghua, mayroon kaming natatanging blood guidance technique. Hindi ito kayang matutunan ng mga taga-ibang planeta. Teka nga pala, taga saang planeta ka? Inutusan din kami ng aming master na may sunduin dito. Hindi ko alam kung anong planeta, pero ang tawag sa kontinente ay Nine Heavens Continent. Akala ko pa naman, napakalawak ng mundo. Imposibleng magkataon ng ganoon, na ako pa ang makakatagpo sa taong hinahanap ng master namin. Ako si Shumaksuan. Kung interesado ka, pwede kang sumali sa aming tiyangang sword sect bilang tagapamahala o kaya naman ay isang panauhing tagapayo. Sa bagay, wala naman akong ibang mapupuntahan sa ngayon. Hindi na masama na sumali agad sa isang sekta at magkaroon ng posisyon. Pag-aaralan ko muna ang sitwasyon dito sa Spirit Realm. At habang ginagawa yun, hahanapin ko na rin yung mga disipulo ko. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ang sect master ng aming Daluo Sword Sect, si Xiao Mingyu, ay walang kapantay ang talento sa daan ng espada. Ang kanyang cash-forward sword technique, sobrang lakas, walang nangangahas na umimik sa loob ng libu-libong milya sa paligid. Tunay na isang super sect. Nang marinig ko yun, bigla akong kinutuban. Xiao Mingyu, cash-forward sword formula. Hindi ba't ito yung disipulo ko mula 13,000 taon na ang nakalipas? Yung chubby kong disipulo na medyo magaling sa espada. Kahit itong sword formula na to, ako lang din ang gumawa noon ng basta-basta. At nang makabalik ako sa sekta, nakumpirma ko nga, siya nga yung chubby na disipulo ko noon. Hindi ba't ito ang banal na armas, ang realm-breaking ruler, na personal kong ginawa? At ibinigay sa kanya para proteksyonan ang sarili niya. Hoy, anong ginagawa mo riyan? Ito ang pinakamahalagang pag-aari ng sect master. Araw-araw siyang pumupunta rito para tumayo at titigan yan ng matagal. Bawal itong hawakan ng mga ordinaryong disipulo. Sinulyapan ko ang pabasag hangganan na panukat at tumango. Sa isip ko, lumitaw ang imahe noong araw ng matabang batang babae na mahilig kumain ng pakwan. Ang eksena kung saan buong araw siyang nakabuntot sa akin. Tara na, pare, ihahatid muna kita sa tutuluyan mo. Kapag nagising na ang binibini namin, dadalhin ko kayong dalawa para makita ang Great Elder. Sumagot ako, tumingin ako sa paligid at bigla na lang nagtanong. Mukhang wala kayong masyadong disipulo sa sekta ninyo, ha? Minamaliit mo yata ang aming tiyangang sword sect, ano? Kasalukuyang lumabas ang lahat ng disipulo para maghanap ng tao. Kaya syempre, kaunti lang ang naiwan para magbantay. Kahit ang sect master mismo ay personal na lumabas para maghanap. Sino bang importanteng tao ang hinahanap ninyo? Hindi naman masamang sabihin sa iyo. Ang ascender mula sa Blue Star, si Gu Changqing.
Siya ang maestro ng aming sect master. Mukhang nakita ni Xiao Mingyu ang pangalan sa ascension list. Kaya siya nagpadala ng mga disipulo para hanapin ako. Pero itong sinasabi nilang Blue Star, hindi kaya ito ang Nine Heavens Continent. Kasabay nito, isang magandang figure ang lumitaw mula sa himpapawid. Nagbalik na ang sect master. Ang nasa harapan ninyo, si Yufu, ay ang Great Elder ng Tiangang Sword Sect. Noong itinatag ni Xiao Mingyu ang sekta, isa rin siya sa mga kasama. At kasabay nito, matalik din siyang kaibigan ni Xiao Mingyu. Nabalitaan kung may isang babae rin mula sa inyong pamilya ang umakyat kahapon. Naging maayos ba ang proseso? Walang nangyaring di inaasahan. Nasugatan lang ang kanyang mga meridian nang tamaan siya ng lightning tribulation. Pinainom ko na siya ng elixir. Majay gising na siya pagkalipas ng ilang oras. Kung gayon, saan nanggaling ang isa pang tao? Hindi siya nagmula sa Blue Star. Pero kung iisipin, may punto nga. Napakalaki ng Gyusho. Ang lumabas mula sa isang spirit transformation pool sa teritoryong sakop ng Tiangang Sword Sect. Ay napakaliit ng tsansa. Inggit talaga ako sa inyo sa Donghua Star dahil mayroon kayong blood guidance art. Sayang nga lang, ang mga cultivator mula sa ibang bituin ay hindi ito kayang sanayin dahil sa kanilang konstitusyon at lahi. Nabalitaan ko na ang spirit transformation pool na binabantayan mo ngayon ay hindi lang isa ang ascender na lumitaw. Opo, ang isa ay sa pamamagitan ng blood guidance art ng ating Donghua Star. Eksaktong natunton ang lokasyon ng pagdating ng lady ko. Yung isa, naitanong ko na. Hindi galing sa Blue Star. Agad na sumama ang timpla ng mukha ni Xiao Mingyu. Alam ni Shumaksuan na oras na para umalis. Dali-dali siyang lumabas ng Great Hall. Noon niya lang naalala, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam. Ano nga bang pangalan ng lalaking yun na umakyat dito? Si Xiao Mingyu at Yufu na lang ang natira sa Great Hall. Ang totoo, hindi taga Blue Star si Yufu, kundi siya at si Xiao Mingyu ay galing sa iisang spirit transformation pool. Mingyu, wag mo nang masyadong isipin yan. Dahil nakaakyat na ang master mo sa spirit realm. Magkikita rin kayo balang araw. Pero kakadating lang niya at nasa true immortal realm pa lang. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Hindi mangyayari yan. Napakalaki ng sect ninyo. Siguradong napansin nila ang ascension roll kahapon. Siguradong may makakahanap sa kanyang mga martial brother at sister mo. Sana nga. Sa mga nakalipas na araw, ang mga spirit transformation pool sa teritoryo ng Tiangang Sword Sect. Patuloy na dagdagan ang mga taong magpapatrolya. 100,000 taon na nag-iisa at nagdusa ang master ko sa lower realm. Ayokong mag-isa pa rin siya pagdating niya rito. Nga pala, nagpadala na naman ng mga tao ang Kangfeng Pavilion noong nakaraang araw. Tinanggihan ko na sila. Ang kinatatakot ko lang baka hindi makapagtimpi ang Sword Emperor na yan at gumawa na naman ng gulo. Lalo na ngayon sa sitwasyon natin. Karamihan sa mga disipulo ng Tiangang Sword Sect ay nasa labas at nagpapatrolya sa mga spirit transformation pool. Kulang tayo sa tao dito sa sect. Sword Emperor. Siya, karapat-dapat ba siyang tawaging Sword Emperor? Gawa-gawa niya lang namang titulo yan. Pagdating sa Way of the Sword, kahit gaano pa kalawak itong spirit realm, wala talagang makakapantay sa master ko. Noong araw, basta-basta lang gumawa ng sword technique ang master. Sapat na yun para pag-aralan naming mga disipulo niya ng ilang daang taon. Ang galing niya sa Way of the Sword ay hindi kayang pantayan ng mga ordinaryong taong tulad natin. Kahit na master mo pa siya, kakaakyat ko lang, nasa true immortal realm pa lang ako. Gaano naman kaya kataas ang talento niya sa sword daw? Ang hindi niya alam, noong nasa lower realm pa ako, matagal ko nang na-max out ang talento ko sa sword daw gamit ang pag-check-in. Hindi lang sword daw, alchemy, weapon refining, formation arts, lahat yan ay max level na. Samantala, sa labas ng kawayanan sa may bangin, nakahiga ako sa isang lounge chair, nak-aid 4, at ine-enjoy ang buhay. 100,000 taon akong nanatili sa lower realm, parang nakakulong sa isang malaking bilangguan. Kahit anong gawin ko, hindi ako makaalis. Ngayong nakarating na ako sa mas malawak na mundong ito, kay raming magagandang bagay ang naghihintay para tuklasin ko. At syempre, nariyan din ang mga disipulo ko na personal kong ipinadala rito noon. Habang wala pa akong ginagawa, pinag-aralan kong muli ang system. Sa loob ng 100,000 taon sa lower realm. Nung una, ang pag-check-in sa system ay nagbibigay ng mga random na talento. Nagbibigay ng cultivation, mga tableta, at mga magic treasure. Pero bandang huli, na max level ko na lahat ng talento ko. Sobra-sobra na ang mga magic treasure ko at hindi ko na magamit lahat. Ang cultivation ko ay umabot na sa peak ng tribulation stage. Kaya tumigil na rin sa pagbibigay ang system. Binuksan ko ang system para tingnan ang sarili kong realm. Medyo mabilis, hindi na ako masyadong sanay. Yung chi sa loob ng katawan ko, tuloy-tuloy ang daloy, parang power bank. Kusang nagiging spiritual power at patuloy na tumataas. Hindi ko na kailangan pang mag-cultivate. Tapos yung araw-araw na pag-check-in, may extra spiritual power pa. Parang binabalewala na nito ang heavenly daw. Bakit wala pa yung si Shumaksuan? Hindi ko rin alam kung nakabalik na ba yung matabang si Mingyu. Medyo hindi na ako mapakali. Naglakad-lakad ako papunta sa training grounds. Huminto ako sa harap ng realm-breaking ruler na yun. Isang napakalakas na sandata sa lower realm.
Pero dito, baka hindi pa ito may kukumpara sa pinakamahinang spirit treasure. Hindi ito kayang itapon ni Xiao Mingyu kaya itinulos na lang niya dito sa training grounds. Baguhan. Biglang may narinig akong isang boses mula sa likuran ko na kasing linaw ng tubig sa batis. Paglingon ko, isa palang napakagandang babae. Nakasuot siya ng isang marangyang light purple na damit na gawa sa brocade. Siguradong hindi mababa ang posisyon niya dito sa Heavenly Deeper Sword Sect. Oo, ang Kara rating lang ngayong araw. Ikaw siguro yung isa pang taong tinutukoy ni Shu Maxuan, no? Ako si Yufu, ang Great Elder ng Tiangang Sword Sect. Magandang araw, Great Elder. Dahil Kara rating mo lang, baka hindi ka pa sanay. Masasanay ka rin kapag tumagal ka na rito. Hindi man namin masasabing kami ang nangunguna sa buong Yusho. Pero kilala rin kami sa loob ng libu-libong milya. Manatili ka muna rito. Kapag pamilyar ka na sa Spirit Realm at gusto mo nang umalis, hindi ka namin pipigilan. Ay, oo nga pala. Anong pangalan mo? Muntik ko nang masabi ang tunay kong pangalan. Mabilis akong nag-isip at sinabing, Qingyi. Napansin ni Yufo na nakatitig ako sa Boundary Ruler kaya pinaalalahanan niya ako. Iyan ang Boundary Ruler. Kahit hindi ito maituturing na isang pambihirang kayamanan sa Spirit Realm. Napakahalaga nito sa ating sekta. Kahit na isa ka pang bisitang elder. At may mataas na antas ng kalayaan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tandaan mong huwag mo itong basta-basta hahawakan. Paboritong pag-aari yan ng Sect Master. Habang pinapakinggan ko ang seryoso niyang pagpapaalala, lalo namang sumasaya ang puso ko. Kasi ibig sabihin nito, hindi pa rin pala nakakalimot yung tabachingching na yon. Kinabukasan ng umaga, napakaraming tao sa training grounds. Si Xiao Mingyu ay nakaupo sa mataas na entablado, sa pwesto ng Sect Master. Habang nakatingin sa mga tao sa ibaba, bakas sa kanyang mukha ang lungkot at pangungulila. Dumating na ang mga ulat mula sa mga disipulong nagbabantay kagabi. Wala silang anumang balita tungkol sa akin. Kahit na may ilang bagong akyat silang natanggap at nahikayat na manatili. Bilang mga bisitang elder, maaari silang umalis anumang oras. Matapos magbigay ng ilang simpleng paalala at ibigay sa lahat ang kanilang katayuan bilang bisitang elder. Idineklara ni Xiao Mingyu na tapos na ang pagpupulong. Pagkatapos ay may ibinilin siya kay Yufo na nasa tabi niya bago umalis. Ang iba pang mga elder ay pawang mga babaeng cultivator. Nang makita nila ang kawalan ng sigla ni Xiao Mingyu, lahat sila ay nakaramdam ng awa mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Pero wala silang magawa, hinalugog na nila ang lahat kahapon. Kung walang balita, ibig sabihin, wala talaga. Hindi nagsisinungaling ang Ascension List. Kahapon, kinuha ng Tiangang Sword Sect ang kontrol sa lahat ng Spirit Funds sa teritoryo. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Wala sa lugar na ito ang Ascension Point ko. Ngayon, nakatayo ako sa gilid ng training grounds at nakatulala. Si Shu Maxuan ang humila sa akin dito. Katabi niya ang babaeng si Song Qinglan. Magaling na ang mga sugat niya. Sa halip, ako itong medyo wala sa sarili. Naniningkit ang mga mata ko habang nakatulala sa mataas na entablado sa harap ng training grounds. Ang figure na nakaupo sa mataas na entablado. Halos hindi nagbago ang mukhang iyon sa loob ng 13,000 taon. Pero kumpara sa masigla at aktibong chubby na dalagita bago ang kanyang ascension, mayroon nang hindi maipaliwanag na pagod at bakas ng panahon sa kanyang itsura. Kumirat ang puso ko nang makita ko iyon. Naalala ko noong nasa lower realm pa kami. Itong si Xiao Mingyu, hindi talaga marunong mag-alaga ng sarili. Matapos umakyat sa Spirit Realm, mag-isa niyang itinaguyod ang ganito kalaking sect. Siguradong marami siyang pinagdaan ng hirap, no? Habang ginuginita ko ang nakaraan, napansin ni Song Qinglan na kanina ko pa siya hindi pinapansin. Agad siyang nainis at ngumuso. Anong klaseng tingin yan? Kanina ka pa nakatitig sa Sect Master ah. Halos damaykit na yang mga mata mo sa kanya. Sect Master natin yan. Mukha ka pa namang disente. Hindi ko akalain na isa ka palang manyok. Mabilis kong binawi ang tingin ko, hiyang-hiya. Hindi pa man ako nakakapagsalita para magpaliwanag. Isang malakas na tawa ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Ha 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 ha. Kaibigan, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Ang lakas ng loob mo.